Yung galaw ng mga anti-Marcos, parang hindi na para sa paghahanap ng katotohanan at katarungan, kung yun ang galaw, or paghahanap ng tamang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Alam bakit? Kasi ang dating nila parang sinisiraan na ang gobyerno, hindi lang sa Pilipino at sa Pilipinas, pati sa mga kapitbahay natin at sa international community. Kasi ngayon, pati yung paghahanda ng ating mga taga Cebu at mga national government official tungkol sa ASEAN Summit na gagawin ngayong taon. Ang Pangulong Marcos ang siyang chairman ng ASEAN Summit. Mula nung gawin ng ASEAN sa Malaysia, tayo ang sumunod. Tayo ang host country. So matinding paghahanda yan. Transportation, accommodation, seguridad, pagkain, lahat. Dahil marami pong head of state ang darating. Baka pati si US President dumating o kung sino man. Malalaking mga bansa, mga Prime Minister at President ay dumadalo. Pero ang galaw nitong mga anti-Marcos ay parang gusto nang hiyain ang ating Pangulo at ang ating gobyerno. Kasi ng isang araw, nagpunta pa sila doon sa Cebu. Doon nag-motorcade at nag-rally yung mga anti-Marcos at sinisigaw nila. Dahil daw yung kanilang inaharap na impeachment complaint ay ibinasura at hindi daw pinansin ng Kongreso. Eh kasi late kayo nag-file at wala naman nag-endorse na congressman, labag yun sa rules. Dapat nauna kayong nag-file at meron nag-sponsor na congressman. Eh wala naman eh. At saka bakit kayo sa Cebu magrarally at magmamotorcade? Dahil alam nyo, doon ang focus ng paghahanda sa ASEAN Summit. Gusto nyo ipakita sa mga delegado nang alam ko nandito na sa Pilipinas ang ibang delegado ng ibang mga bansang member ng ASEAN para sa coordination dahil dito nga gagawin ang napakahalagang meeting. Gusto nyo ipakita na ganyan ang ugali ng Pilipino, sinisiraan, gustong pabagsakin si Pangulong Marcos dahil sa inyong interes. Eh wala naman kayong ibang interes dahil ang interes lang ninyo, palitan si Pangulo sa kahit anong paraan para inyong iupo si Sara Duterte. Akala nyo katanggap-tanggap yun sa international community? Akala nyo kapanipaniwala yun? Hindi. Business community, mga turista, at mga counterpart ni Pangulong Marcos at ng Philippine government sa ASEAN at sa buong mundo, hindi yan naniniwala at susuporta sa galaw. Pagtatawanan lang kayo. Kasi sa kanilang bansa, pag may mga international event, tulong-tulong sila. Walang naninira sa kanila. At kanilang pinaghahandaan ang security, accommodation, transportation, communication at marami pang iba. Dito sa atin, nagsisimula pa lang ang paghahanda. Kasi ngayon, January at February, hanggang kung kailan gagawin niya ng September, October, talagang kailangan handang-handa ang mga hotel, transportation at lahat. At tapos magrarally kayo. Ang topic nyo ay tanggalin si Marcos. Hindi nyo ma-impeach, gusto nyo matanggal sa masamang pamamaraan. Ganon. So yun ba ay paglilingkod sa bayan? Hindi ba yan parang panic mood na or desperadong galaw? Kung hindi nyo makuha sa tamang pamamaraan, kayo naman ang may pagkukulang. Gusto niyo sa karasan at panghiya. Kasi ang tamang proseso, mag-file kayo ng impeachment kung may ebidensya. Ang problema, late nga kayo. Isa lang ang impeachment, pangatlo kayo. Paano naman kayo mai-entertain sa Kongreso? Tapos wala nga nag-endorso. Tapos ngayon gagamitin nyo yan na para bang maling-mali ang gobyerno samantalang kayo may pagkukulang. Ang daming lugar sa Pilipinas, ba't hindi doon kayo mag-rally? Bakit sa Cebu? Iisa ang layo niyan, hiyain ang Philippine government, Philippine President sa mga delegadong naghahanda sa ASEAN Summit. Yan ang aking personal na opinion. Analysis at interpretation sa inyong galaw. Wala nang iba. Kaya nga tinatanong ko, kayo ba'y totoong nagmamalasakit sa bayan? O obvious na ang gusto lang ninyo pabagsakin, sirain ang pangalan ng Pilipinas at ng Pangulo ng ating bansa para ilagay nyo ang gusto nyong maging Pangulo sa maling pamamaraan at hindi napapanahon. Ngayon, samantalang meron tayong eleksyon. Sa maghintay kayo ng eleksyon. Yan ang totoong labanan. Hindi ngayon. Yung 3.5 years ba hindi pa sapat
na lahat ng klaseng ginawa ninyo, ng mga rally, people power, walang power, mga resign, panghihikayat, may pagkasidisyo, nakasuhan na nga iba. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa niya makuha ang mensahe na walang sumusuporta? Ayaw ng taong bayan ng ganyang marahas na galawan. Yun ang mensahe. Dapat alam niyo from day one. Ang people power, once lang ipanawagan, pag walang dumating, huwag na ulitin. Kasi ibig sabihin, wala kayong suporta. Ang panawagang resign, kahit pa ulit-ulit, kung ayaw mag-resign, wala kayong magagawa. Bakit mag-resign ang Pangulo yung kanyang sinumpaang tungkulin? Kay 6 na taon, hanggang 2028. O ngayon, kalusugan ang pinag-uusapan. Nung sabihin ng doktor, healthy naman, makaka-recover, naka-recover na nga. Ang ginawa nyo, gumawa kayo ng fake medical report. Ginamit pa nyo yung hospital o didimanda kayo ngayon. Ganong kadumi ang inyong galaw. Ganong kasama. Aber, kung sakasakaling magtagumpay kayo, anong klaseng gobyerno? Nang agaw kayo sa kasinungalingan? Nang agaw sa paninira? Magkakaroon ng kapangyarihan sa maling pamamaraan? Hindi magtatagumpay. Babagsak din yan. Unang-una, hindi talaga kayo papayagan ng taong bayang maghawak ng gobyerno sa maling pamamaraan. Eleksyon ang tamang pamamaraan. At destiny ang pagiging Pangulo. Kahit na sabihin yung majority ng Pilipino, Duterte, kung hindi destiny ni Sara Duterte, hindi siya magiging presidente. Tandaan niyo yan. Ang pagiging presidente ng bansa ay pinagkakaloob yan ng Panginoon. Kahit sino, gaano ka kasikat, gaano ka karaming pera, marami kang tao, sa tingin nyo marami kayong tao, hindi yan maupo kung ayaw ng Panginoon. Di ba? Ay unang-una, kaya lang naman kayo maraming tao dahil troll yun eh. Mga basher, di ba ilang beses na lumabas mga kaibigan, na merong mga facilities, mga equipment, na napakaraming cellphone na ginagamit ng mga basher, troll. Tapos yan, magsusurvey kayo, yan ang basihan nyo. Panlilin lang yun. Kung kayo ay meron talagang manpower o mga taga-suporta, sa dami ng beses na kayo nagkaroon ng people power na panawagan, dapat nakuha na ninyo. Dapat nakapag-organize na kayo ng malalaki. Wala eh. Puro linalangaw, pasintabi na, binabangaw pa nga. Ibig sabihin, marami pa yung pulis kaysa inyo. Kasi nga ayaw na ng Pilipino ng pang-aagaw na kapangyarihan. Ayaw ng mga Pilipino ng ganyang klase na sitwasyon. Hindi totoo ang inyo sinasabi na takot kay Sara Duterte o takot sa mga Duterte ang Marcos loyalists, taong bayan at Marcos supporters. Hindi. Maling-mali kayo. Ang ibig sabihin nun, ayaw na ng mga Pilipino kay Sara Duterte. Ayaw na ng mga Pilipino sa mga Duterte. Yun ang malinaw. Kaya walang suporta sa inyo. Hindi totoong takot dahil wala naman dapat ikatakot. At hindi naman dapat katakutan. Kasi hindi naman bagay na katakutan ng isang taong katulad niyan. Aking sariling opinion lang po ito, ha? Interpretation. Huwag kayo magagalit. Okay? Ang aking tingin, ang taong bayan, kaya hindi sumasama sa inyo, hindi yan natatakot, inuulit ko. Ayaw lang kay Sara. Ayaw lang nila sa inyong produkto. Hindi mabenta ang inyong produkto. Ayaw kayong samahan. Yun lang yun.